Ate. Hindi na lang tayo mag-aral sa library. Hindi na ako. Sige. Okay ka lang? Yung gamit ko. Okay lang ako. Sige. Oo. Sure ka ba? Okay ka lang? Okay lang. Okay. Anjo. Elaine. Dear Diary, hindi ko maintindihan kung ano yung naramdaman ko kanina nung makita ko si Anjo. Para akong nasa langit. Para akong nasa ulap. Ang sarap ng pakiramdam. Yung parang naka-slow motion yung lahat. Parang tumigil ang mundo. Baka yun na nga yung sinasabi nilang love. Anjo. Ang cute ng pangalan niya. Anjo, tapos Elaine. Parehong A yung simula. Sign na yata yun na siya na yung Prince Charming ko. Naku, excited na akong pumasok bukas para makita siya. Naisip ko, parang doon ko i-channel yung feelings ko sa kanya. Since wala naman akong lakas ng loob, na parang sabihin, tsaka sa Philippines especially, di ba? Pag girl yung parang naggawa ng move, ay, ang off na nito. So, yun. Sa pagsusulat ko din na Dear Diary, maaaring iniwan niya yung isa para sa'yo. Pero it doesn't mean na kayo na hanggang sa huli. Maaaring sa isang iglap ay magbago lahat. Maaaring makakita siya ng mas mamahalin niya ng lubos. Hindi dahil sa mahal siya nito, kundi dahil dito siya natuto kung paano maghintay at paano maging masaya. Love, Elaine. Uy! Time out muna. Ah, ito, may dala akong ice tubig. Baka nauuhaw kayo. Sige. Ito. Anjo, para sa'yo, baka nauuhaw ka na. Bait mo naman. Hindi naman. Sapat lang. Thank you, ah. Cute na salamin mo, ah. Alam mo, Anjo, hindi lang ako natutuwa sa'yo. Kinikilig pa ako. Napapansin ko na kasi minsan nagpaparamdam siya, minsan obvious naman na may binibigay siya sa akin, na gano'n. Tapos, for example, yung sa practice namin, after ng practice, magbibigay siya ng tubig, dinadamay niya yung mga teammates ko. Pero sabi niya, sa akin naman daw talaga yun. parang crush ko na siya, nagustuhan ko na siya. Tapos parang ito, siya yung tipo ng suplado na walang pakialam sa mga girls o sa opposite sex at all. Kamusta na, Michael? Ah, hindi eh. Ano kailangan mo sa kanila? Gusto mo hanapin ko sila para sa'yo? Ayun na pala sila eh. Girl, kinausap niya ako. Di ko alam yung gagawin ko. Bumibilis sa takbo ng puso ko. Girl, napagtanungan ka lang, hindi ka kinausap. Magkaiba yun.
okay, hindi ako napapansin siguro kasi nga mukhang lalaki siguro, tapos nakasalamin, nerd-nerd. Sabi ko siguro nga ibang type nito. Hindi mga parang schoolgirl na ganito. Baka gusto niya yung cheerleader type ng mga girl. May boyfriend ka ba? Wala, ito lang eh. Sorry ah. Yung page ba yun? 300. Hi, Anjo! Dito ka na lang, oh. Malinis ito. Kakapunas ko lang kanina. Thank you. Basta. Oo, gabi pa. Candy, oh. Gusto niyo? Uy, wow! Ay, ba't yung akin ito binigay? Sabi niya, niyo. Hindi ba sa ating dalawa yun? Ay, naku, basta akin lang to. Sa journal ko na yun, may mga tinatago pa ako. Nandiyan pa actually siya. Kunyari, binigyan niya ako ng Mentos. Out of nowhere, wala lang naman sa kanya, pero ako hindi ko kinain. Tinago ko nga ganun. Anjo, gusto mo extra ballpen? Meron ako. Kakabili ko lang to kanina para hindi ka nahiram ng hiram. Ito, oh. Para sa'yo. Salamat. Ang sabi mo kanina, wala kang boyfriend. Nakalimutan ko na. Meron pala ako. Sorry. Share na lang tayo. Ito, share na lang tayo. Alam mo ba, si Anjo, kunwari pa suplado yan. Doon na namin crush mo. Sino? Si Angelica, yung sa kabilang section, di ba bro? Si Angelica. Sino Angelica? Kunwari ka pa, pag natutulog ka nga, yung picture niya nasa ilalim ng unan mo, umamin ka na. Mami na unan. May crush daw siyang mukhang angel. Selos ka. Bakit? Kayo ba? O yung huling nagtanong sa akin yung namatay. Ay, mamatay ka sa selos talaga. Hindi naman kayo. Mamin ka, di ba? Alam mo, yung selos na yan, parang utot yan. Hindi na pipigilan. Funny ka doon. Kunyaring tamang ka siya, pero selos na selos. Uy, bakit ako magsiselos mo? Natawalan talaga ako sa utot mong joke. Tara na. Ang tanga-tanga mo, Alain! Bakit ka nagsiselos? Hindi naman kayo! Bakit kayo ba? May karapatan ka, di ba? Hindi! Ba't ka nagsiselos? Matauhan ka na kasi na hindi ko yung gusto niya, hindi ko yung mga tipo niya. Yung gusto niya yung mga cheerleader, yung mga magaganda, yung mga muse, yung mga mukhang angel, hindi ikaw! Okay, tama na. Tama na. Makakahanap ka rin ng lalaking pagseselosan. Pero si Andrew yun eh. Andrew! Class, define gravity. Elaine, tell us what you know about gravity. Sa lakas po ng gravity, lahat ng nahuhulog nasasaktan. Minsan, nababawasan yung sakit kasi may sumasalo. Pero hindi ito nawawala. Lumilipat lang to dun sa sumalong kasi syempre lumipat yung bigat. Alam niyo po ba kung ano yung mas masakit? Yung inakala mong sinalo ka niya pero bibitawan ka rin pala niya. Lahat ng nahuhulog na babasa.
Bro. Si Aline ba yun? Nag-ayos-ayos na, mas naging conscious na sa sarili. Siguro na-develop na lang, tsaka na-threaten siguro. Yes, na-threaten. Thank you. Uy! Ay, girl, may kukunin lang. Sige, sige. Hi, Elaine. Pwede ba ako sumabay sa'yo sa paglalakad? Okay lang. May time kasi na yung 40 kami, medyo naglaylo sa akin, parang wala, parang naramdaman ko na, oh, parang di na ako pinapansin na to. Parang napansin ko na ano kayo nangyari? Tapos bilang may nakakapansin na sa akin, parang may naliligaw ng iba. Tapos parang, ba't kaya ako na-hurt na ganito? Divert na din yung attention ko sa iba. Tapos, yun nga, siguro, nagpapakatanga masyado. Sabi ko, parang sobra naman yata yung panghahabol ko na dito. Nakaramdam-ramdam na. Yun, isa na siya naman. Okay, class? Kumuha kayo ng isang bagay na sumisimbolo sa inyong nararamdaman ngayon. Pagkatapos, ibigay ito sa taong pinaka-importante sa inyo. Kuha na. Elaine, para sa'yo. 5 leaves, ah. Ano ibig sabihin nito? I love you, Elaine. Ganon? Parang pinilit naman eh. Hindi ka pinilit ha, saktong-sakto nga. Ito mo. I love you, Elaine. Thank you. Bigyan niya ako noon ng parang isang dahon. Tapos may parang 5 na leaves. Tapos sabi niya, ano daw yun? I love you, Elaine. Sabi ko, I love you, Elaine? Elaine daw. Kaya 5. Sabi ko, okay, sige. Sabi ko sa'yo kanina, I love you, Elaine. Di ba nga sabi ko thank you? Yung ba dapat talaga sagot doon? O baka may iba pa? Okay, sige. I love you too. Papakipot pa ba ako? Kala ko di mo lang sasabihin eh. Teka, ano yung sabi mo? Pakilakasan? I love you too. Ano pa? I love you too. I love you too. Mahal na daw niya ako! Sinagot niya na ako! Pamarayin ka nila. Bakit? Proud naman ako sa'yo ah. Naging kami siguro yung mga ginagawa niya sa akin, unti-unti ko na na-appreciate. Pakipot pa ba ako dito? Yung tagal ko na nagpaparamdam. Girlfriend ni Angel. Oo, bakit? May problema ba? Hindi sila bagay, mukhang yaya. Oo nga, oh my gosh. Excuse me,
May sinasabi ka? Problema mo. Ikaw yung problema ko. Ano sinasabi mo, ha? Ha? Ano? Baka mangyayarap dito. Baka mangyayarap dito. Sira lang. Hoy! Sira ulo yung patay ito. Yung bagay mo Ano yung pageant din, so magaganda yung kasama niya doon. Yun, parang insecure na insecure pa din. Tignan nila ako mula ulo hanggang paa. Sabi ko, mabwis tong mga to Talagang may ganung pagtingin. Alam mo, hinagod ka na karapat dapat maging girlfriend niyo to. Magpalamig ka muna. Baka sakaling lumabig yung ulo mo. Basta alin, kung sakasakali, andito lang ako. Tigil-tigilan mo nga ako, Eric. Kita mong naasar na yung tao eh. Sige na, thank you. Ganyan talaga yan pag long distance relationship. Unti-unting nawawala yung connection. May connection naman eh. At may signal. Hindi lang talaga marunong gumamit ng cellphone mo. Kasi alam mo girl, may nabasa ako. Sabi, 1 out of 10 lang sa mga long distance relationships na nag-work. So, ako pa sa'yo ngayon, mag-isip-isip ka na. Eh bakit ko naman iaasa yung relasyon namin dyan sa survey na yan? Eh numero lang yan eh. Anong alam yan sa pagmamahal? Okay, easy ka lang. Nagsasabi lang ako sa nabasa ko. Yung nag-work na kami, doon yung mas lalong hindi na kami nagkikita. Kasi siya, nasa media siya noon. So kahit Saturday or minsan kahit Sunday may pasok siya. Ako nasa corporate world ako. So talagang magka-salisi yung ano namin, yung schedule namin. Nag-duty sila, tapos sa iba't ibang hospital. Siya sumasagot, kahit na parang alam ko na uwian niya na, tapos na yung duty niya, hindi sumasagot. Tapos doon ako naiinis sobra. Kasi ba't dito nagre-reply? Napapraning na ako. Di ba? Parang ang tagal-tagal kong pinuhunan to Tapos biglang may agawin ng iba, ganun-ganun lang. Hindi ka sumasagot sa mga tawag ko. Yung mga text mo nga haba, ang dadami. Kailang sagot mo? Di ba sinabi ko naman sa'yo, nasa bag yung phone ko? Minsan ko lang tinitingnan eh. Try mo i-google yung word na commitment. Baka nakakalimutan mo may girlfriend kang nag-aalala sa'yo. Ang hirap sa'yo, wala kang pake! Ito naman yung sinasabi ko Gusto mo, patunayan ko pa sa'yo eh. Ay, wait lang Yung pake ko kasi nawawala. Parang na-misplace ko rin ata eh. Alam mo, Anjo, hindi lahat ng katotohanan dapat paniwalaan. Hindi lahat ng katotohanan kailangan patunayan. Napagod na rin ako, Anjo. Alin, kung pagod ka, pwede ka magpahinga. Iba ang pagod sa sawana. Alin, sawa ka na? Anjo, break na tayo. Yun nga, naubusan ng time sa isa't isa. Tapos siguro na-feel na rin namin na nati-take for granted kami ng bawat isa. Yun, dumistansya kami sa isa't isa. Hi, flowers for you. Hindi naman talaga ako umiinom. Yung nag-break kami, yun, doon ako nag-start na mag-explore, natutong uminom, lumabas, punta sa bar, gano'n. Hindi ako makapaniwala na binrake ka niya kasi knowing sa history namin, di ba, parang ang tagal na namin, siguro 6 years na yata kami nun eh. May bagong girlfriend si Anjo.
Tinan mo, bilis, bilis. Sandra ang name mo. Teka lang Yung pake ko yata naiwan ko sa bahay. Ay, ang ganda niya. Mukha siyang angel. Tingin nga. Kala ko ba wala kang pakialam? Mukha nga siyang angel. May alarm ka. May meeting ka ngayon? Anniversary date pala namin ngayon ni Anjo. Naalala ko. Anniversary! Happy anniversary! Napaano ko ba din yung presence niya na parang hindi ko pala kaya na wala siya. Siya pa din pala yung mahal ko, ganun. Aline, ikutan ka. Hindi, kakamustahin ko lang sana yung tuhod mo. Okay ka na ba? Sabi ko naman sa'yo, iwasan mo na yung basketball na yan. Alam mo, lagi pa rin kita naiisip. Araw-araw, gabi-gabi, lagi. Pakiramdam ko mahal pa rin kita. Mahal mo pa rin ba ako? Aline, lagi pa rin kita naaalala. Kaya lang, may mga bagay na hindi na natin kayang ibalik eh. Mahal ko si Sandra. Nasabi ko sa ngayon, dahil sa pride siguro, parang nakipag-break ka sa akin, tapos parang ngayon makipagbalikan ka. Pero ako, parang hindi ko talaga gustong gawin yun eh. Parang kung sa akin, sa pride ko na nasabi ko lang yun. Ito na may bagong girlfriend? Bakit parang humaba yung buhok? Parang kahapon na parang igsi ng buhok niya. Saka parang mas mabuti yung kahapon yung nakita mo eh. Sino yun? Siya ba yun? Anjo, happy birthday! Salamat. Na nakarating kayo. Happy birthday. Salamat. Thank you. Kumain na ba kayo? Yes, babe. Siya nga wala, nagpagkita ba kayong dalawa? Aline, this is Sandra. Sandra, this is Aline.
nakita ko siya, ang ganda-ganda naman itong girl na to. Parang bagay na bagay sila. Gwapo-gwapo niya, ang ganda-ganda ni girl. Ganun. Ganun yung moment, iyak na ako, naiyak lalo na parang okay, malabo na lalo magkabalikan kami. Ano ba yan? Wait. Teka. Ikaw mo. Yan. Ikaw mo to. Yung ulo. Uy. Wait lang. Ikaw dito ako. Sino ba kasing nagpainom dito? Hindi naman marunong uminom to eh. Ikaw nga to. Alin, ako na. Sorry. Ako dapat gumagawa niyan eh. Naabala pa tuloy kayo. Sorry. Paano nga ba ito? Nilagyan ko ng alcohol. Tama ba yun? Ay, hindi sige. Ako na lang dyan. Ako na. Excuse me lang. Gano'n na pala kayo katagal ni Anjo? Kami, bago pa lang. Actually, mag-1 year pa lang kami. Pero alam mo, parang ang tagal-tagal na namin. Ganun pala talaga yun, no? Totoo yung sinasabi nila na hindi sa tagal ng panahon or tagal ng relasyon nyo, kundi sa pundasyon ng pagsasama nyo. Kasi yung iba nga dyan, 5, 10, or 15 years nagsasama pero naghihiwalay din. Sandra, sana mas mahalin mo pa si Anjo ng higit pa sa pagmamahal na ibinigay ko sa kanya noon. Kasi parang kulang pa yun eh. Parang bitin yung nabigay ko sa kanya. Kaya siguro dumating ka para punan yung mga pagkukulang na yun. Sige. Ako na siguro dyan. Sige. Elaine. Nakipagkita ako sa'yo. Kasi gusto ko itong sabihin sa'yo ng personal eh. Sandra, alam kong mahal mo ako. Nararamdaman ko yun. Oo naman. Mahal na mahal kita. Anjo, what's wrong? Anong problema? Anjo. Sandra. Sandra, mahal na mahal kita. Alam mo, hindi ko kayang tapatan yung pagmamahal na binibigay mo sa akin eh. Ayaw kitang saktan, pero sa tingin ko, pag pinagpatuloy pa natin tong relasyon na to, mas lalo ka lang masasaktan. Mahal mo pa ba siya? Mahal mo pa ba siya? Mahal mo pa ba siya? Sorry. Sandra. Sandra, sorry. Na-realize ko na baka mamaya may makakita na siya ng iba. Tapos ako naman yung
talagang totally na mawala yung feelings sa akin. Parang gano'n. Tapos doon ko na na-realize na ayun, nakipag-break din ako dun sa girlfriend ko. Dahil nga, ayoko rin naman na lokohin yung girl na ganito, na pagsabihin or na parang girlfriend ko siya, tapos may iba naman akong feeling sa iba, na siya pa rin naman talaga yung nandito sa puso ko, parang gano'n. Ito, may dala-dala na akong pake. May kasama pang bulaklak. Uy, baka mamaya sugurin ako ng girlfriend mong mukhang Angel, ah. Ayoko ng gulo. Hiwalay na kami ni Sandra. Bakit? Ano nangyari? Sinabi ko sa kanya na babalikan ko yung dati kong Angel. Na-realize ko kasi na mahal ko pa rin yung dati. Yung dating nagbibigay sa akin ng tubig pagka nagbabasketball ako. Yung dating nagbibigay sa akin ng ballpen. Yung dating nagagalit sa akin pagka hindi nakaka-reply sa text. Marunong ka na ba mag-reply sa text ngayon? Baka iniiwan mo pa rin yung cellphone mo sa bag mo, ah. Bakit di natin subukan para malaman mo? Hindi pala namin kaya na hindi maging kami or mag-break kami. Yun. Parang why not try to give another chance sa relationship namin. Tapos yun, in fairness naman, parang nag-improve naman kami. Parang mas sweet na. Nung dati hindi siya masyadong nagte-text niya. Nagte-text na siya, nagpaparamdam na ng madalas. Tapos parang binigyan din namin talaga ng time yung isa't isa na nun. Wagas ang kwento ng ating pag-ibig. Di mo akalain sa ganito aabutin. Wagas, kailanman ay di magbabago. Habang buhay kitang pagsisilbihan, habang buhay kitang aalagaan, ang nagmamahalan ng tunay ay siyang wagas. 2012, kababalikan lang namin noong January noon. February, may Valentine contest online. Magsisend ka ng photo, couple photo, tapos lalagay mo yung love story nyo. Sa pili kami, sabi ko, paano yun? Hindi naman kami ikakasal. Ano yun? Prenup photoshoot. Yes, babe. Hello! Oh my God, babe! Babe, may balita ako sa'yo! Ang saya-saya mo ah. Hulaan mo. Anong hulaan ko? Ano yun? Nanalo tayo sa prenup contest sa internet! Yes! What? Seryoso yan? Yes! Ayun na yung results, oh! Wow! Ang galing! Wow! Congrats sa atin dalawa. Wagas ang kwento ng ating pag-ibig. Di mo akalain sa ganito aabutin. Wagas, kailanman ay di magbabago. Habang buhay kitang pagsisilbihan, habang buhay kitang alagaan, ang nagmamahalan ng tunay ay siyang wagas. Dapat hindi pa kami ikakasal noon. Biglang naging totoo, Yun nagkakasal pala, na kami. ano na pala yun, sign na pala. Habang buhay kitang sisilbihan, habang buhay kitang aalagaan, ang nagmamahal ng tunay ay wagas. Wagas
Dear Diary, hindi ko maintindihan kung ano yung naramdaman ko kanina nung kasama ko si Andrew sa altar. Yun yung pakiramdam na naramdaman ko nung una ko siyang makita. Yung para akong nasa langit. Para akong nasa ulap. Ang sarap ng pakiramdam. Yung parang naka-slow motion yung lahat. Parang tumigil ang mundo. Baka yun na nga yung sinasabi nilang wagas na pag-ibig. Anong ginagawa ng baby ko? Ano yan? Wala, nagsusulat ako sa diary. Ha? Ang wagas sa pag-ibig para sa akin, from the words itself, it means love has no end. Tapos it means forever. Yan, gusto nyong i-achieve yung dreams nyo together. Tapos walang bibitaw sa isa't isa. Tapos yun, paglalaban nyo talaga yung love nyo. Para sa akin, yung wagas na pag-ibig, kahit ano pa yung mga trials na napagdaanan namin in the past, parang at the end of the day, alam mo yung taong to na siya pa din talaga, na isasama mo siya sa future mo. Wagas ang kwento ng ating pag-ibig. Di mo akalain sa ganito aabutin. Wagas, kailanman ay di magbabago. Ako si Anjo. Ako si Elaine, At at ito ang kwento ng aming wagas na pag-ibig.